Kung pag-uusapan natin ay ang tirahan ng mga ibon, malamang ang unang pumapasok sa isip mo ay isang sisidlang hugis bilog na gawa sa maliliit na mga sanga at dahon. Ngunit may ilang mga ibon na gumagawa ng ilang kamangha-mangha at kakaibang pugad upang makasigurado sa kaligtasan ng kanilang mga inakay. Kaya sa video na ito ay ating iisa-isahin ang 10 pinakakakaibang pugad sa buong mundo. Number 10. Bayou Weaver. Ang mga Bayou Weaver ay nakuha ang kanilang pangalan dahil sa kanilang kakayahang maghabi ng kanilang mga pugad na iba-iba ang laki, hugis at materyales depende sa dami o bilang ng kanilang pamilya. Ang Bayou Weaver ay kadalasang pumipili ng mga sanga sa mga matitinik na puno o palm tree sa itaas ng tubig upang maghabi ng mga grass leaves para sa kanilang mga pugad. Matiyaga nilang hinahabi ang bawat hibla ng mga damo hanggang sa makabuo ng animoy mga prutas na nakasabit sa puno. Kakaiba rin ang pugad ng mga Bayou Weaver dahil nasa ilalim ng bahagi ng kanilang lagusan o daanan papasok sa loob ng pugad. Dahil sila ay kasama sa uri ng mga social species, hindi nila gusto na magpugad ng mag-isa, kaya naman kung minsan ay umaabot sa 6 na pares ang sama-samang gumagawa ng pugad sa sanga ng puno. Kadalasan ay matatagpuan sila sa buong Southeast Asia at sa subcontinent ng India. Ang kanilang panahon ng pag-aanak ay kasabay ng mga monsoon, kaya't naniniwala ang mga mananaliksik na ang kanilang mga pugad ay madalas na matatagpuan sa silangang bahagi ng puno dahil nag-aalok ito ng proteksyon laban sa malakas na ulan. Number 9. Cliff Shallow. Ang Cliff Shallows ay nagtatayo ng kanilang mga pugad na gawa sa putik, malapit sa mga bangin at iba pang mga vertical surface na kanilang naisin at kadalasan ang kanilang kolonya ay naglalaman ng daan-daan hanggang libu-libo pang mga ibon. Nagtatayo rin ang mga ito ng mga pugad sa mga gusali. Ang bawat pares na Cliff Shallow ay nagtutulong-tulungan at sabay-sabay na nagtitipon ng mga pellet o butil ng basang putik sa kanilang mga tuka. Isa-isang inilalagay ang bawat butil ng putik hanggang sa mabuo ang kanilang tira. Ang isang tapos na pugad ay naglalaman ng higit sa 1,000 na mga pellet ng putik. Ibig sabihin ay 1,000 beses din silang pabalik-balik para lamang makabuo ng kanilang pugad. Tinitiyak din nila na ang lagusan ng pugad ay maliit lamang, kaya't ang mga itlog ay tiyak na protektado mula sa mga mandaragit tulad ng mga lawin, kuwago, ahas at iba pang mamal. Number 8. Hummingbird Nest. Ang mga pugad ng hummingbird ay kamangha-manghang mga architectural creations na nagpoprotekta at nag-aalaga ng ilan sa mga pinakamasela na ibon sa buong mundo. Nakakahalina naman itong pagmasdan dahil sa sukat nitong 1.5 inches, malaki lamang ng kaunti sa isang barya. Ang mga hummingbird ay pumipili ng ligtas, masisilong na lokasyon para sa kanilang mga pugad at tinitiyak na ang kanilang mga itlog ay protektado mula sa araw, hangin, ulan o mga mandaragit. Ang pinakakaraniwang mga lokasyon ng pugad nila ay magkahiwalay o fork na sanga ng isang puno, kasama ang manipis na mga sanga ng halaman. Maaaring tumagal sila rito ng 5 hanggang 8 linggo mula sa oras ng pagtatayo ng kanilang pugad hanggang salisalin nila ang mga ito at lumipat ng ibang lugar. Number 7. Sociable Weaver. Ang mga Sociable Weaver ay kamag-anak din ng mga Bayou Weaver. Ang pinagkaiba lamang nila ay ang sukat ng kanilang ginagawang mga pugad. Sadyang napakalaki kasi ng pugad ng mga Sociable Weaver. Ang mga ibon na ito ay nagtatayo ng kanilang permanenteng pugad sa mga puno at iba pang matataas na bagay. Ang pugad na ito ay ang pinakamalaki na itinayo sa buong species ng mga ibon. Sa katunayan ay naglalaman ito ng aabot sa 100 pares ng mga ibon. Ang mga pugad ay lubos na nakabalangkas at nagbibigay sa mga ibon ng mas kapaki-pakinabang na temperatura kumpara sa labas nito. Makikita rin sa ilalim na bahagi nito ang mga butas na nagsisilbing lagusan papasok at palabas ng pugad. Karaniwan itong itinatayo sa paligid ng malalaki at matibay na mga istruktura katulad ng mga puno ng akasya o kung minsan ay sa mga poste ng mga telepono. Number 6. Rufous Hornero. Ang Rufous Hornero ay isang medium-sized na ovenbird mula sa pamilya ng Fernaridae. Ito ay makikita sa silangang Timog Amerika at ito ang pambansang ibon ng Argentina at Uruguay. Likas na matatalino ang mga Rufous Hornero sa paraan ng pagtatayo ng kanilang pugad. Bukod sa pagiging pulido at napakagandang itsura nito, ay nagsisilbi ring incubator ang kanilang pugad para sa kanilang mga itlog. Gumagamit ang Rufous Hornero ng mga basang putik at mga pinong damo upang maitayo ang kanilang tirahan na suportado ng pahalang na sanga ng isang puno, na madalas na malapit sa isa pang patayong sanga
para sa labis na seguridad. Ito ay kahawig ng isang makapal na pader o mud cup o lumang wooden oven pag natuyo. Ang magkapares na mga ibon ay nagtutulungan sa paggawa ng pugad at nagbabahagi ng mga incubating duties. Ang bawat pares ng Rufus Hornero ay nagpapakita ng isang matatag na relasyon habang itinatayo ang kanilang tirahan na maaaring tumagal ng 2 hanggang 3 buwan. Number 5. Woodpecker. Nasa ikalimang pwesto naman ang woodpecker. Kadalasan, ang mga lalaking woodpecker ang naghahanap ng lugar kung saan sila pwedeng gumawa ng pugad. Ang babae ay maaaring magtap sa paligid nito, marahil upang ipahiwatig ang kaniyang pag-aproba. Nagpupugad sila sa mga patay na puno o patay na bahagi ng mga puno kagaya ng pine, maple, cottonwoods at oak, gayon na din sa bukirin at kagubatan. Gamit ang matutulis na tuka ay unti-unti nilang binubutas ang katawan ng puno hanggang sa makagawa ng tirahan. Maaari ding maghukay ng mga butas ang woodpecker sa utility post o kahit sa mga gusali. Hindi tulad ng ibang mga ibon, ang woodpecker ay madalas na muling gumagamit ng isang lungga ng pugad ng maraming taon. Number 4. Tailor bird. Isa naman sa nakakamanghang paraan ng paggawa ng pugad ay ang tailor bird. Ang mga ibon na ito ay maliliit at karamihan ay kabilang sa genus Orthotomus. Nakuha ng mga tailor bird ang kanilang pangalan mula sa paraan ng paggawa ng kanilang pugad. Ang babaeng tailor bird ay sinisigurado na sariwa, malapad at matibay ang piraso ng dahon na pagtatayuan ng kanilang pugad. Binabalot niya ang kanyang sarili upang makasigurado na sapat ang sukat nito. Kung hindi naman ay nagdaragdag ng 1 o 2 dahon para makabuo ng pugad. Gamit ang mga paa ay sisimulan niyang pagdikit-dikitin ang gilid ng mga dahon at unti-unting tatahiin gamit ang hibla ng halaman at kadalasan ay sapot ng gagamba. Matyaga niya itong gagawin hanggang sa makabuo ng tirahan. Gamit din ang mga sapot, plant fibers at silk insects ay muli niya itong babalutan upang mas maging matibay. Number 3. Potu bird. Ang mga potu bird ay kilala dahil sa kakayahan itong mag-camouflage kapag sila ay nasa sanga ng mga puno. Kakaiba naman ang pugad ng mga ibon na ito dahil sa itsura pa lang ay tila hindi na nag-effort para protektahan ang kanyang mga itlog. Kapag malapit nang sumapit ang pangingitlog ay agad siyang hahanap ng putol na sanga ng puno o di kaya ay nakatayong poste na magsisilbing pugad at tirahan ng kanyang magiging inakay. Dito siya mamamalagi hanggang sa mag-matured ang kanyang inakay at agad ding hilisanin ang tirahan. Number 2. Bowerbird. Iba naman ang paandar ng mga bowerbird. Isa kasi ito sa mga kilalang creative builders. Upang maakit kasi ang mga kababaihan ay kailangan nilang galingan sa pagtatayo ng tirahan. Ang mga lalaki ang nagtatayo, nagdedekorasyon at nagpapanatili ng mga detalyadong istruktura na tinatawag na bowers. Mayroon itong mga stick na nakadisenyo ng patayo na animoy isang trono. Sa paligid naman ito ay mababakas ang makukulay na palamuti kagaya ng mga bato, sariwang bulaklak at maging basura kagaya ng takip ng bote at iba pang makukulay na bagay sa paligid. Sa oras na makuha niya ang babaeng gusto niyang mapaibig, ay magsasama na silang dalawa para mag-mate. Matapos naman ito ay iiwan din nila ang bower at gagawa ng isang bukod na pugad sa isang tagong lugar kung saan ligtas mula sa mga predators. Nasa unang pwesto naman ang mga ibon na tila may kakaibang trip sa paggawa ng kanilang tirahan. Yung tipong kahit saan na lang. Aakalain mo bang pwede palang pagtayuan ng pugad ang sirang lampara? Maging ang traffic lights ay hindi pinalampas. Siguradong safe naman ang inakay ng ibon na ito. Mayroon din namang mga ibon na sasakyan ang naisipang pagtayuan ng kanilang pugad. Talaga namang walang basagan ng trip, sabi ng mga ibon na ito. Mayroong pugad na abot langit at mayroon din naman ng mga ibon na minus points sa langit. Isa na namang nakamamanghang mga video ang ating napag-usapan. Ikaw, alin sa mga ito ang nagustuhan mo? I-share mo naman yan sa ibaba ng ating video.